Kamusta? Ako nga pala si John Etienne. At ngayon ay tatalakayin natin ang pang-abay. Ano nga ba ang pang-abay? Ang pang-abay ay binibigyan natin o naglalagdag tayo ng karagdagang impormasyon. Ito ay isang kilos o katangian. Ang pang-abay ay may tatlong uri. Una dyan ay ang pamanahon, panlunan, at pamaraan. Bukod dito, ang pang-abay ay mahalagang bahagi ng wika dahil nagbibigay ito ng dagdag na detalye at linaw sa ating pangungusap. Napakahalaga ng ating papahayag ng mga ideya na mas malinaw at mas masinig. Unang halimbawa dyan ang pang-abay na pamanhod. Tuwing umaga, nag-iensayo si Ana. Kailan nag-iensayo si Ana? Tuwing umaga. Pangalawang halimbawa ng pang-abay ng panlunan. Sa parke, naglalaro ang mga bata. Saan naglalaro ang mga bata? Sa parke. At ang huling halimbawa sa pang-abay ay ang pamaraan. Mabilis tumakbo ang atleta. Paano tumakbo ang atleta? Mabilis. Dahil dyan, magbibigay ako ng mga katanungan patungkol sa pang-abay. Unang tanong, isang bahagi ng panalita o mga salita na nagbibigay turing ng pandiwa, pang-uri, kapwa pang-abay. Ano ito? A. Pang-uri, B. Pandiwa, C. Pang-abay, o di kaya D. Pangatni. Bibigyan ko kayo ng 10 segundo para alamin. Ang tamang sagot ay C, pang-abay. Ibig sabihin, binibigyan nito ng karagdagang impormasyon ang isang kilos, katangian o iba pang pang-abay. Pangalawang tanong, nagsasaad kung kailan ginanap ang kilos. Ano ito? A. Pamanahon, B. Panlunan, C. Pamaraan, or D. Pang-agaw. Bibigyan ko kayo ng 10 segundo para alamin ito. Ang tamang sagot ay A. Pamanahon. Ang pang-abay na pamanahon ay nagpapahayag kung kailan ginanap ang kilos, pangyayari sa isang pangungusap. Pangatlo, tumutukoy sa pook, lugar kung saan naganap ang kilos. Anong uri ito? A. Pamanahon, B. Panlunan, C. Pamaraan, or D. Panang-ayon. Bibigyan ko kayo ng 10 segundo para alamin iyon. Ang tamang sagot ay B. Panlunan. Ang pang-abay na panlunan ay nagpapahayag ng pook o lugar kung saan naganap ang kilos sa isang pangungusap. Pang-apat, pang-abay na nagsasaad ng walang katiyakan ng isang kilos. Anong uri ito? A. Pamaraan, B. Pang-agaw, C. Panunuran, or D. Panulan. Bibigyan ko kayo ng 10 segundo para alamin ito. Ang tamang sagot ay B, pang-agam. Ang pang-abay na pang-agam ay nagpapahayag ng walang katiyakan o hindi tiyak na aspeto ng isang kilos sa isang pangungusap.
Ngayon, magbibigay ako ng pang-abay na pangungusap. Simulan na natin. Pang-lima, pang-abay o ano ang pang-abay na pangungusap na si Maria ay nagpunta sa palengke ng maaga. Anong uri ng pang-abay ito? A. Maaga. B. Pumunta. C. Sa palengke. Or D. Nang. Bibigyan ko kayo ng 10 segundo para alamin ang pangungusap na ilog. Ang tamang sagot ay A. Maaga. Sa pangungusap na binigay, ang pang-abay na maaga ay tumutukoy sa panahon o pamanahon na pagpunta ni Maria sa palengke. Pang-anim, ano ang pang-abay na pangungusap na siya ay tahimik na umupo sa sulok? Anong uri ng pang-abay na pangungusap ito? A. Tahimik. B. Umupo. C. Sa sulok. Or D. Siya. Ibigay ko kayo ng 10 segundo para alamin ang pangungusap ng pang-abay. Ang tamang sagot ay A. Tahimik. Sa pangungusap na binigay, ang pang-abay na tahimik ay naglalarawan sa paraan o kalagayan kung paano mo po siya sa sulok. Pinakita nito ang pagiging tahimik sa kilos o pagbuto. Pang-pito, ano ang pang-abay na pangungusap na hinanda niya ng maigi ang kanyang proyekto? Anong uri ng pang-abay na pangungusap ito? A. Ng maigi. B. Kanyang. C. Hinahanda. Or D. Proyekto. Bibigyan ko kayo ng 10 segundo para alamin ang pang-abay na pangungusap na iyon. Ang tamang sagot ay A. Ng maigi. Sa pangungusap na ibinigay, ang pang-abay ng maigi ay nagpapakita ng pamamaraan o paraan kung paano inihanda niya ang kanyang proyekto. Pang-walo, sa pangungusap na bumili siya ng mga libro kaninang umaga, aling pang-abay ang ginamit para sa panahon? Ano ang pang-abay na ginamit dito? A. Umaga. B. Kanina. C. Mga. D. Ng mga. Bibigyan ko kayo ng 10 segundo para alamin. Ang tamang sagot ay B. Kanina. Sa pangungusap na ito, ang pang-abay na kanina ay tumutukoy sa panahon kung kailan naganap ang kilos ng pagbili ng mga libro. Pang-siyam, aling pang-abay ang maaaring gamitin sa pangungusap na palagi siyang nag-aaral ng mabuti para sa kanyang mga pagsulit? Anong uri na pang-abay ang pangungusap na ito? A. Mga. B. Siyang. C. Mabuti. Or D. Palagi. Bibigay ko kayo ng 10 segundo para alamin iyon. Ang tamang sagot ay D. Palagi. Sa pangungusap na ito, ang pang-abay na palagi ay nagpapahayag ng kadalasang pag-aral niya ng mabuti para sa kanyang mga pagsulit. Ipinakita nito ang kahulugan ng pangungusap na siya ay lagi nag-aaral na mabuti at nagpapahiwatig ng kahandaan at determinasyon sa pag-aaral. At ang panghuli, pang-10. Anong pang-uri ng pang-abay ang ginamit sa pangungusap na ito? Lubos akong nagpapasalamat sa iyong kabutihang loob. Anong uri ng pang-abay ito? A. Pamanahon. B. Pamaraan. C. Lugar.
or D, kadahilanan. Bibigyan ko kayo ng 10 segundo para alamin ang pang-abay na alin. Ang tamang sagot ay D, kadahilanan. Sa pangungusap na ito, ang pang-abay na kadahilanan ay tumutukoy sa dahilan o rason kung bakit nagpasalamat ang nagsasalita sa kabutiang loob ng iba. Ngayon, nalaman na natin ang pang-abay. Ngayon naman, ay aalamin natin ang uri ng mga pananalita